Bata pa lang sila, magkakasama na silang magkakaibigan. Natutunan nila na sa murang edad ay kumilala sa Diyos at magsimulang maglingkod sa Kanya. Walang problema na hindi nila nalalampasan dahil may Diyos at mga kapatid na lagi nilang nasasandalan. Sis, pasensya na po, na-late po ako. Kamusta po kayo, sis? Bakit late po kayo ngayon? Kasi asawa ko, sis, nagpaluto po kanina sa bahay, kaya na-late po ako. Pasensya na po. Sige po, pakiagahan na lang po sa susunod, sis. Tapos pilitin po natin na makaabot po tayo sa awitan at panalangin. Salamat sa Diyos sa paalala. Bakit di nyo gisingin? Nagsasalita na si kuya. Ano ka ba? Gising ako, nakikinig ako. Ikaw, nakikinig ka ba? Hanggang dumating ang isang pagkakataon na mag-iiba sa takbo ng pananampalataya ng isa nilang kaibigan. Asan nga pala si Sis Michelle? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita dito sa lokal. Oo nga po eh. Hindi rin siya nagsasabi kung saan siya dumadalo. Pero napapansin ko nitong mga nakaraan, habang dumadalo siya, nagsi-cellphone siya. Hindi naman siya nagja-jot down ng topic. Hindi rin siya mapakali sa upuan. Para siyang inip na inip sa pagkakatipon. Meron pa, habang nagpapaksa, nakikipagkwentuhan siya dun sa bandang likod. Siguro dapat natin siyang madalaw. Oo nga eh. Kung loobin ng Diyos, makadalaw tayo sa kanya. Still making product videos without. Ay, hello po sis. Tuloy po kayo. Kamusta po, Pasok kapatid? po. Opo, salamat po sa Diyos. Kamusta po? Salamat po. Kamusta po? Opo, okay lang po. Awa ng Diyos. Kamusta ka na? Okay lang po sis. Awa po ng Diyos. Tuloy po. Kayo. Opo, tuloy po. Pasensya na po kayo sa bahay namin na mga kapatid. Upo po kayo. Kamusta ka na, kapatid? Dati po, ang sigla niyo sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, parang tumatamlay na kayo. Ang totoo po niyan sis. May bumabagabag po sa akin. May napapanood po kasi akong video sa social media na alam ko naman po mali. Tinatanong ko po yung sarili ko, bakit po ako nagkakaganito? Akala ko po, malakas na ako. Bakit ngayon, nag-aalinlangan ako't nangihina? Una po sa lahat, kapatid, linisin mo po ang iyong puso. Ano mang bagay na nagkukos sa'yo na maitapon mo yung salita o aral, dapat iniiwasan mo po iyon. Dapat ang salita pagkarinig iniingatan natin. Wala mang anumang bagay na dapat makasira po sa atin nun. Huwag po nating pabayaang makapasok ang duda o alinlangan dahil hadlang po yun sa pananampalataya natin, kapatid. Dito lang kami, may awa ng Diyos. Loobin po. Aayusin ko na po yung pakikinig. At hindi na rin po ako matutulog at makikipagkwentuhan habang paksa. Pipigilan ko pong manonood ng walang kabuluhan at nagliligaw ng aral. Iingatan ko ang salita ng Diyos sa aking puso upang hindi makapasok ang masama.
14:1, datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap.